bata! Handa na ba kayo para sa ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon? Sa wakas, nakarating na tayo sa huling bahagi ng baluti ng Diyos. Naalala mo pa po ba ang lahat ng nating natutunan tungkol sa kahalagahan ng baluti ng Diyos? Ang bawat bahagi ng baluti ay napakahalaga at kung gagamitin natin ito ay magiging handa tayo. Ito ay upang ipagtanggol ang ating sarili laban sa pag-atake ng kasamaan. Kung hindi mo pa nasusundan ang mga nagdaang pag-aaral natin tungkol dito, maaari mong panoorin ang mga nagdaang klase dito at alamin ang lahat mula sa amin. Mga bata, meron akong katanungan para sa inyo. Sino na sa inyo ang nakaranas na may nagsabi sa inyo na may ginawa ka daw na isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa at kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili? Sino ang nalungkot sa inyo dahil may gumawa ng masamang bagay sa inyo at hindi mo maipagtanggol ang iyong sarili? At sino ang nagkaroon ng masamang kaisipan at naalala mo ang isang verse na natutunan mo at nawala ang kaisipang iyon? Ang huling piraso ng baluti ng Diyos ay ang espada ng Espiritu. Alam mo po ba kung ano ang espada? Hindi na masyadong karaniwan para sa atin na makakita ng espada sa ating paligid sa panahon ngayon. Pero sa panahon dati, ito ay napakakaraniwan. Dahil ito ang ginagamit ng mga sundalo upang ipagtanggol ang kanilang sarili at upang umatake din. Ito ay tulad ng isang napakalaking kutsilyo at isang sandata na matalas ang dulo. Ito ay ginagamit upang protektahan ng sarili mula sa mga suntok at mga sugat na maaaring matanggap kapag umatake ang kaaway. Sa katunayan, ito lamang ang bahagi ng baluti na maaaring gamitin sa pag-atake. Sa baluti na iniwan ng Diyos para sa atin, sino ang nakakaalam kung ano ang espada ng Espiritu? Kung sinasabi mo na ito ay ang Biblia, ang salita ng Diyos, napakahusay mo. Tama ka po. Sa Biblia ay may verse na sinasabi ang patungkol dito. Tara, tingnan natin. Mga bata, pwede niyong buksan ang inyong Biblia sa libro ng Efeso 6:17. Sinabi dito, "At gamitin niyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu." Ang Biblia ay ang ating sandata laban sa pag-atake ng kasamaan. Ito ay may kapangyarihan na magturo, magtama, magpalakas ng loob at mag-ingat sa ating puso at isipan. Ipinapakita din ito ang mga kasinungalingan ng dyablo at gagabayan tayo na mamuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos. Nakita nyo kung gaano karami ang magagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ito ay hindi isang ordinaryong libro, tulad ng mga nakikita natin sa mga cabinet na nagsasabi ng mga katang-isip na mga kwento at iba pa. Ito ay totoo. Ang kanyang salita ay nasa panahon pa rin natin ngayon, kahit na matagal na itong isinulat. Kaya, magagamit pa rin natin ito, kahit na maraming taon na ang nakalipas ng sulatin ito. Salita ng Diyos, ang best-selling book sa buong mundo. Maraming nakasulat dito na nangyayari sa panahon ngayon, tulad ng mga digmaan, laban sa mga bansa, mga lindol, pagbabago ng panahon. Sinabi ng salita ng Diyos na mangyayari ang mga ito kapag malapit na siyang dumating sa mundo para kunin tayo. Kaya kailangan natin gamitin ito upang maipagtanggol ang ating sarili. Ayaw ng masama na maligtas tayo,
at sila na pinapamuhay ang salita ng Diyos ang siyang maliligtas lamang. Kaya kapag binasa ito ng iba, bigla nila itong inaayawan, sila'y inaatok at wala silang nauunawaan. Kung alam ng tao kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, sigurado, hindi sila aalis ng bahay hanggat hindi sila nakakapagbasa nito. Ang mga bata na mayroon nito bilang kanilang espada ay maaaring itong gamitin sa anumang oras. Tulad sa panahon na kapag may isa kang kaibigan na kinuha ang isang bagay na mula sa iyo, o kaya naman may sinabi siya na isang salita na hindi mo nagustuhan, o kapag nakaramdam ka na gusto mong magalit. Alam mo ba na ang isang bata na bahagi ng hukbo ng Diyos ay mas ginagamit niya ang kanyang espada at handa siyang talunin ng galit. At sinasabi niya sa kanyang sarili, ito ang nakasulat na dapat nating mahalin ang ating kapwa, katulad ng ating sarili. Kaya ako ay magtitiis sa aking kaibigan, tulad ng nais kong maging mapagpasensya sila sa akin. Pamamagitan lamang ng pag-alam sa salita ng Diyos ay maaari natin itong magamit. Ito ang ating makakasama sa lahat ng oras at maaari natin matagpuan ang lahat ng sagot sa anumang sitwasyon na maaaring mangyari. Bago ka magbasa, kailangan manalangin ka muna at hilingin sa Diyos na tulungan kang maunawaan ang kanyang salita at mangusap siya sa iyo sa pamamagitan ng Biblia upang malaman ang dapat mong gawin. Ngayon naman, gusto kong manalangin tayo. Kayo na gustong matuto kung paano gamitin ang espada ng Espiritu sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kung gusto nyo, pwede nyong ipikit ang inyong mga mata. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil ngayong araw natutunan namin ang patungkol sa espada ng Espiritu na kung saan ito ang iyong salita. Panginoon Diyos, hinihingi ko na ibaba mo sa amin ang banal na Espiritu mo para kapag kami ay nagbabasa ay maalala namin at maunawaan namin ang mga bagay na iyong itinuturo para sa oras na meron kaming problema, sa oras na yung masama ay aatake sa aming buhay, meron kaming magagamit para matalo ang masama at maging panalo sa aming buhay. Panginoon Diyos, ito ang aking panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon ay maaari ka na maglago kung nasaan ka man ngayon at isali ang sino man na kasama mo dyan para hindi mo makalimutan ang mga natutunan natin dito ngayon. Isulat ang verse mula sa klase natin ngayon sa isang papel at basahin. Naalala mo pa po ba kung ano ito? Ito ay nakasulat sa Efesos 6:17. At gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Matapos basahin ng magkakasama at isaulo ang verse, simulan ang laro sa pamamagitan ng paglagay ng isang bagay upang takpan ang unang salita at hilingi sa sino mang kasama mo na sabihin ng verse na dinagdag ang salitang tinakpan. Pagkatapos, takpan ang pangalawang salita at iba pa hanggang sa dulo ng verse. Kapag natakpan na ang verse, hilingin mo sa kanila na sabihin ang bawat salita upang makapaglaro at isaulo ang napakahalagang verse na ito. Nagustuhan mo po ba ang naging klase natin ngayon? Kaya huwag mong palalampasin ang ating mga susunod na CBC online class sa inyong tahanan. Magkita-kita po tayo dito sa susunod. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Paalam mga bata!